Sir. Weng, Joel, magandang umaga sa atin lahat. Initially, ano ang plano? Ngayong si Saldico ay arrested na po, nandun daw, nakadetain sa Prague, sa Czech Republic at mukhang tinatrabaho na po ng Pilipinas na ito po'y maibalik po sa atin. Yeah, tama yon. Kasi since wala tayong extradition treaty with the Czech Republic, so deportation yan. Ang deportation kasi unilateral yan eh. Wala tayong papel doon. Kung de-deport siya ng Czech Republic sa Pilipinas, Opo, being an undocumented alien, nasa kanila yon. linawin natin, Senator Ping, meron ba tayong meron ba tayong extradition o wala, Wala. sa Czech Republic? Wala. Kaya nga deportation eh. Pagka deportation proceedings, unilateral yon sa country kung saan siya nahuli. Hindi walang pakialam ang Pilipinas. Magre-request lang tayo through diplomatic channels. Yun ang isang approach, no? Okay. Doon na lang dadaanin. Pero wala tayong ang influence na magagamit lang doon through diplomatic means. Pero unilateral act ng Czech Republic yung pagde-deport sa kanya. Kung hindi lalabanan ni Saldico yung kanyang deportation, which I doubt, madadali kasi voluntary deportation na yon. Pero kung lalabanan niya, medyo long drawn legal battle yon. Kasi kung lalabanan niya, di ba? May due process yan. Maghintay na mag-decide na i-deport, saka pa lang na mapapasa kamay ng Pilipinas, ng government ng Pilipinas, si Saldico. Okay. Now, moving forward, pag nandito na siya, nasabi ko na kay Nimpa ito kahapon, Opo. na at first opportunity, iimbitahan siya ng Blue Ribbon Committee. Dahil nung January, pinadala namin siya, along with Orly Gutesa, ng show cause order. Kasi nung in-invite namin sila, hindi sila nakadalo. Pero dahil nga merong Supreme Court ruling tungkol sa due process, hindi po pwedeng agad-agad i-contempt mo kapag hindi dumalo sa pagdinig. Papadala mo ng show cause order muna. Mag-explain sila bakit hindi sila nakadalo. At kung hindi satisfactory yung explanation, saka pa lamang pwedeng i-cite for contempt. Ganun ang procedure. So nung nireview ko yung minutes, yung transcript ng Blue Ribbon Committee hearings, I think January 18 or January 19, nung question yung kanilang hindi pagdalo, natural kasi wala naman siya rito, Opo. pinadalan siya ng show cause order. Since then, wala pa nagiging action kasi nga wala siya rito. Okay. Pero ngayon, magkakaroon tayo ng opportunity na maimbitahan siya, but of course, with leave of court. Yes. Kasi ang legal custody niya mapupunta sa Sandigan Bayan once na ma-deport siya rito sa atin. So magpapaalam tayo sa korte kung po pwede siyang padalawin sa Blue Ribbon Committee hearing. But nasabi ko na, hintayin ko muna, ma-sponsor ko yung partial committee report bago ako magsagawa para magpatuloy yung pagdinig. Kapag na-sponsor ko na yung partial committee report at maski habang nagdidebate pa kami sa floor, nag-introduce ng amendments bago ma-adapt, pwede ko nang i-resume yung hearings, pwede ko nang pagsabay-sabayin yun. Ipatawag si Saldico, ipatawag yung mga Marines, mga ex-Marines na di umano, pati si Governor Chavit Singson. So pwede yun. O kaya pwedeng i-calibrate na one after the other. Pero mas maganda sa tingin ko na magkasabay na sa pagdinig yung mga ex-soldiers na sinasabing nag-deliver ng malay-maleta na 805 billion saka si Saldico. And kung posible, pati si Orly Gutesa kasi connected yung kanilang connected kay Saldico yung testimonya ng mga ex-soldiers at saka nitong si Saldico para magkaalaman na kung ano talaga yung totoo. Okay. So ayan nga, nasa pangangalaga nga ng Czech Republic si Saldico. At sabi pa nga ni Senator Ping Lacson, maaari niyang labanan ni Saldico na hindi siya mapadeport ng bansang yon. Sa pamamagitan nga ng pagsisinungaling na si PBBM nga ang mastermind sa pangungurakot. Yan po ang payo ni Harry Roque. Pakinggan natin ang short clips ng videong ito. So bibigyan kita ng legal advice. Ang ginawa mo naman na pag-anunsyo na ang Marcos Jr. ang nasa taas o mastermind ng pangungurakot pagdating sa flood control funds at saka sa pantaunang budget ng DPWH ay isang bagay na po pwedeng magbigay sa iyo ng karapatan na humingi ng asylum. Unang-una, ang sinabi mo ay isang
krimen at ikaw ay isang whistleblower, no? Whistleblower dahil na naalalaman mo ang detalye ng ginagawa ni Marcos Jr. at ng kanyang pinsan na si Tambaluslos na pandarambong ng Kabanang Bayan dahil ikaw ay naging chairperson ng Committee on Appropriations. At ikaw din ay malapit na malapit kaalyado ni Speaker na dahil siya ay pinsang buo ni Marcos Jr., ikaw din ay naging katiwala ni Marcos Jr. So yung ginawa mong pag-anunsyo na ang mastermind sa lahat ng kabalustugan sa budget ay si Marcos Jr. ay importanteng testimonya na nagpapakita na tunay na magnanakaw si Marcos at siya talaga ang mastermind ng kabalustugan sa gobyerno. Pero, bilang ordinaryong mamamayan at ordinaryong opinyon o payak na analysis, dahil hindi naman po tayo ganun kagaling eh. Halimbawa ba na sinabi ni Saldico na biktima lang siya sa bansang Pilipinas, na siya ay nadamay lang sa issue. Ang tanong, ito ba ay paniniwalaan agad ng Czech Republic? Hindi ba hihingan ito ng mga ebidensya? I don't think na maniniwala agad ang Czech Republic ayon kay Saldico at mabibigyan agad ito ng asylum. Isa pa, alam naman natin na AI lang ang mga pahayag na yun ni Saldico about kay PBBM. At isa pa, never pa siyang nakapagbigay ng pahayag na siya talaga ang nagsasalita. At isa pa, syempre, ang paratang din kay dating Speaker Romualdez, hindi din malinaw na totoo yun. Na sinabi nga daw umano na wag umuwi si Saldico ng Pilipinas. And I don't think na magkakatotoo din na magiging Ninoy 2.0 din si Saldico. Dahil sa ngayon, niipis nga ayaw ipapatay ni PBBM, ewan lang natin, baka yung iba ang magpapatsugi sa kanya. Ano sa palagay nyo? Kaya ang payo ko na lang, pag nakauwi talaga si Saldico, escortan ito. Doon pa lang sa labas ng pintuan ng airplane para safe siya. Habang bumababa ng airplane, di ba, alam naman natin na ang kapalaran ni Ninoy ay hindi mangyayari kay Saldinyo. Kaya mga DDS, huwag praning ha. Alam namin na makakauwi ang bayanan yung si Saldico. Okay? At ikaw, Harry Roque, yung mga payo mong pang-impyerno, tigilan mo na yan. Magdasal ka na lang na hindi ikaw ang sumunod na mahuli. Dahil our God really moves in mysterious ways. Diba? Kaya manahimik ka na lang or okay lang dahil yan naman ang natural mo eh. So, bahala ka kung anong sabihin mo dyan. Sa bagay, mahilig ka naman mag-fake news eh. Lahat naman ang sinasabi mo ngayon ay fake news. Alright? So, good luck, Harry Roque, at see you in the Philippines. Bye! At kay Saldico naman, ayan, wait ka namin dito. Miss na miss ka na ng mga DDS. Siyempre, miss ka na rin namin kasi para naman mapagbayaran mo na yung mga kasalanan mo at maisoli mo na rin yung mga ninakaw mo, Saldico. Diyos ko naman, dami-dami ninakaw, grabe. So, it's time na para makapagbayad ka naman. Sige na, bye-bye. We'll wait you here. Bye!